Magandang gabi po. Ito na naman tayo, may follow-up na naman tayo. At ang follow-up natin tungkol doon sa exclusive interview ni Cheryl Cosem kay alias Dondon ay pagpatuloy natin. May mga bago siyang revelasyon. Ito po 'yan. Ang main na sinabi niya rito ay number one. Number one po ay sinabi niya na si Gretchen Barreto talagang personal na alam sa pagpapatay sa mga sabongero. At personal na alam ni Gretchen diyan kasi nagmi-meeting-meeting daw sila. Maliban diyan, katabi lagi ni Atong Ang si Gretchen Barreto sa kama. Oy, Gian, kumusta? Mamayang gabi, tumawag ka sa akin siguro. Maganda siguro is i-text ko sa yung address ko, Gian. Kung pwede pumunta ka sa may pupuntahan ako sa iyo. Text kita. Kung urgent yung hinahabol mo, siguro ayusin natin ngayon. Te-text kita ngayon, Gian, basahin mo. Ito ha. Ay, may text ako sa iyo, Gian. Punta mo yung lugar na yan. Mag-grab ka na, mag-grab. Siguro after 1 hour. Ito ang ating pag-usapan ngayon, patungkol naman kay Gretchen Barreto. At kung ano man ang kanyang papel dito, napakalaki. Siyempre, girl Friday siya ni Datong Ang. Katabi ni Atong Ang sa kama. So, nakakaalam talaga siya kung ano mga ginagawa ni Atong Ang. At besides, nilecture na sinabi dito niya personal niya na alam ni alias Dondon. Si Dondon pala hindi alias. Alias Totoy pero ang pangalan Julie Patidungan, ang kanyang hangyo o ayo o kanyang palayaw ay si Dondon. So, itong binanggit pa niyang iba. Siya daw din ang tagabayad sa mga pulis na hinire na pumatay kung sino man ipapatay ni Atong Ang. At may pruweba siya, hawak pa niya ngayon mga ebidensya ng mga butcher, pumirma daw mga pulis sa pagtanggap ng pera. At may iba pa siya mga politikong involved, mga ibang tao na mga kasabakat niya sa negosyo, kasama. At sila po lahat, pag mag-meeting daw sila, wala daw sila magawa at pumayag na lang sa gusto ni Atong Ang kasi ang laging dinidiin ni Atong Ang para siyang tinatawag na diktador sa korporasyon. Pag mag-meeting sila sa lamesa, board meeting, iyan lang lagi ang solusyon ni Atong Ang kasi pag hindi daw yung ginawa, babagsak daw ang negosyo nila na isabong. So iyan po, pakinggan natin ngayon si sa pagpatuloy nag-interview kay kay alias Totoy. Ano bang 1610. Dali lang. Dali lang. Ito. Ito, pag-umpisa natin. Okay. Very exciting naman ito. Promise. Alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin
hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing Sabongeros? Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay yung nawala sa Pablo, si Jun Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. Nako. At lahat tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang Sabongero. Sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang or sinasambit. May mga matitibay ka bang maipapakita or ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Yes, mayroon ako. May mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Oh, hindi yan galing kay Mary Grace Piatos, ha? Ibang klase to. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko, yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or naisubmit mo na? Yan kay Jun Lasco. May duplicate ako. Na-submit ko na yung isang duplicate, isang USB. Sa DOJ? Yes, Cheryl. Binanggit nyo rin ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari? Ano ba yung basihan nyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit nyo idinadawit ang kanyang pangalan? Cheryl, ayan si Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen. Kumare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang nawawala. Klaruhin. Klaro yan, ha, Gretchen. Gretchen Barreto, hindi Gretchen Ho, ha. Si Gretchen Barreto, katabi ka daw lagi sa kama ni Atong. Mag-state witness ka na para mabawi mo yung kasalanan mo. Mag-state witness ka na laban kay Atong para naman matutuwa naman kaluluwa ng mga namatay, mga Sabongero. Klaruhin lamang natin, Don. Ang sinasabi mo ay may alam siya pero wala ka nakita na direct involvement niya dito sa mga nawawalang Sabongero. Cheryl, sa totoo lang, yung video na pinakita ko niyang sa Sampa. Anong video? Nawala siya ng na-freeze. Nawala Don? Nawala internet. Tumatakbo kasi. Alright. Medyo mobile ho kasi itong si Don Patidongan. Don? Yes. Alright. Ulitin lamang natin. Ayun nga, kasi binanggit mo yung pangalan at ngayon ay may panawagan ka kay Ms. Gretchen Barreto. Pero ang tanong namin ay dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing Sabongeros? Yes, Cheryl, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang... Okay, na-freeze.
Freeze. Dali lang na-freeze. Na-freeze. Ibalik natin. Na-freeze siya, na-freeze. Okay. Mahirap ang internet, Balikan natin doon kasi doon na nawala ang internet. At ngayon ay may panawagan ka kay Ms. Gretchen Barreto. Pero ang tanong namin ay dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing Sabongeros? Yes, Cyril, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Aha. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, pabagsak yung negosyo natin. Yan. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? O, paring Pao. Cyril, Gerson. mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Alam ko kung sino ang... Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cyril, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit baliktarin niyo ang tanong niyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Sila mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Major, Kapitan. Yan. At may mga sibilyan. Kumusta na rin ho ang lagay nyo? Kasunod nitong mga revelasyon ninyo, ay sinasabi nyo ho ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pinaliparan na ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Grabe. Kaya yan, si Mr. Atong Ang, gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana ibinigay niya na lang doon sa mga namatayan. Excommunicado na daw to. Si Dundon, sabi ni kumpare ko. Alright. Siguro ano ho ang ating mensahe kay Atong Ang kanina ay nasabi niya na parang itinuring ka na niyang anak. Yes, itinuring ko siyang tatay. Umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patay niya. Tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin, hindi kaya ng konsensya ko natanggapin yung inoffer niya sa kanya. Sa ngayon, ako pa ang ginawa niya, nag-extort ako sa kanya, napakalaking tanga naman niya. Maraming salamat, Julie Patidongan alias Totoy. Salamat sa iyong oras. So anyway, ang isang klaro lang dyan is katabi sa kama si
si Gretchen Barreto at saka si Atong Ang, at pinag-usapan nila sa table din kasamang ibang mga politiko na dapat patayin yung mga nagtitiyupi. Si Gretchen naman tsaka si Atong nagsasabungan magdamag. Ay, ano kayo masasabi nito, Sunshine Cruz? Elcid Pablo, sana wala nang sabong sa buong Pilipinas. Sana nga dapat. Robert Lantin, comparing Totoy's testimony, relax siya at tuloy-tuloy. Tama ka, Robin. Di kagaya ni Atong Ang na magaslaw. Parang tense, very tense. At kung walang coherence. Hindi tuloy-tuloy, ibig sabihin, so may coherent siya eh. Ang first na kwento niya, karugtong-karugtong, tuloy-tuloy. Walang isip-isip. Kung magbanggit ng pangalan, detalyado. Sigurado si Gretchen kung mag-testigo niyan, hindi niya lang alam, baka ang labanan ng sabong sa kama ang may kwento. So, maun siya may love story with Sunshine, baka iwanan ni Atong ni Sunshine si Atong. Si Adeline si believable si Totoy. Ay, ngayon lang, yun yung judgment call ko, believable si Totoy. So, with this, ano na natin, no? Isunod na natin, i-post na natin siguro. Pero bago ako umalis, nais ko muna ihingi sa inyo ng tulong. Bigyan niyo po ako ng tulong para sa filing fee na 60,000 pesos na lahat na isasampa ko ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal para sa kuwaranto na kaso laban kay Erwin Tulfo na kaibigan ni Atong, na para matuloy matanggal siya sa pagkasenador dahil siya po ay Amerikano. May passport siya, 4 na passport ang hawak niya, 4 na beses binigay. Nung una, sa pangalan ni Eric Sylvester Tulfo, noong 1991. Sunod, 2001. Eric Sylvester Tulfo pa rin. 2011, Eric Sylvester Tulfo pa rin. 2021, Eric Sylvester Tulfo pa rin. At nagsundalo pa siya sa US Army sa starting in 1988. At lumaban pa siya doon sa Iraq War. Siyempre, pag nagsundalo ka, I pledge my loyalty to the flag and country, the United States of America. Ganon po, ang ganon yan. Ang ending ng case nito, wala na kasing Efren Guheldi. Wala nang ICC ngayon, so hindi na siya masasama sa ICC si Atong Ang. So, Elcid Pablo, Gregorio Babaran, gusto ko pa, attorney, may balik ang lisensya mo. Bilib ako sa husay mo sa nalulungkot lang ako pag Duterte ang mga topic mo. Wala tayong magagawa po kasi batas lang naman pinag-usapan ko pagdating sa Duterte. Hindi naman natin po pwede na pigain si Duterte kung mali-mali naman ang batas. Naunsyami din po ako, patsensya lang sa mga luminaries natin, kay Carpio, kay Ascuna, lahat-lahat na. Wala po sa Constitution pinagsasabi nila na bawal ang motion to dismiss. I beg to disagree with them. Ganun lang po aking masasabi. At tulungan niyo po ako para laban kay Tulfo. Maraming salamat po. At ito po ang aking diyan kayo makapagbigay para sa aking tulong niyo sa akin. Okay, sa ngayon po may nagbigay ng mga 30,000 na ata. Okay? Magandang gabi po. At balik kayo, meron pa ako marami pa akong topic.